mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimboa, kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, dapat magla-live ako ngayon. Dapat ito yung topic natin. Kaya nga lang, siyempre, kailangan kong matulog ng maaga dahil ako'y may trabaho. Alam niyo naman, dalawa ang trabaho ko, Jiwa. So, ayun. Medyo nilalamon ako ng katamaran. Nilalamon ako ng pagod. Nakakaloka ito. Ito ha. Ito mga buweks ha, lagi kayong may reklamo sa ating sa ating sound. Ito dalawa na yung gamit ko ditong mikropono. Ayan, kaya lumaki na siya, Jiva. Tumaba na yung flurry-flurry niya diyan, Jiva. Kaya dapat naman sana wala na tayong problema sa ating sound, Jiva. I don't know, parang feeling ko may problema na yung DJI ko na microphone, no? Katulad kay Hey Adam, yung in-interview niya si Papa Nawat, 'di ba? DJI din yung gamit niya kaya ayun, sabog yung sound. I don't know, yun yata yung problema ng DJI. Parang siguro kailangan ko na ng bago, mga buweks, nakakaloka ito. But anyway, kamusta naman po kayo dyan? Hello sa mga nanonood dyan. Ay, ang dami Charot. Charito. Hello sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Maraming salamat po sa mga nag-like. Sa mga hindi nagla-like dyan, kung ayaw may stroke, galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Chop, chop, chop din, diba? Anyway, mga buweks, ito na nga, no? Ito ang tanong ng bayan, mga buweks. Sandali lang. Kumain kasi ako, nag-dinner kasi ako, mga buweks. Baka may tinga-tinga pa ako. Nagsipilyo naman ako, Kaya lang baka may tinga-tinga pa yata ako. Ang ulam ko kanina, bangus, ayan, no? Pinirito ko lang, bigay sa akin ni Ate Marites. Salamat, Ate Marites, sa iyong bangus, no? But anyway, ito nga, mga buweks, no? Ang tanong ng bayan, gaano nga daw ba kalakas ang laban ng ating mga kandidato dito or kandidata, no, sa Mr. and Miss Supranational? Nakakaloka ito, no? Kasi marami nang naaalarma, marami nang nagtatanong kung gaano ba tayo kalakas sa Supranational? Ano ba yung laban natin diyan, di ba? For me personally unahin natin si Kenneth Kabungkal, okay? Ako, mga buweks, hindi ko nasubaybayan masyado yung Mr. Supranational, okay? Kasi more on sa Miss, no? Miss ganito, Miss World, Miss Universe, Miss Grand International. Puro kababaihan, di ba? So, hindi pa naman ako after sa mga male pageants. Pero, kahit pa paano, sumisilip-silip din naman ako, mga buweks. At saka nakikita naman natin talaga kung sino yung malalakas diyan. Of course, si Netherlands, 'di ba? Si France, 'di ba? Ang dami kahit sa mga Africans, no? Kumbaga, hindi ako magsisinungaling sa inyo, okay? Totoo lang ito. Well, in a way, kahit papaano, nalalamon talaga si Kenneth Kabungkal dito sa Mr. Supranational. Nalalamon talaga siya. Aminin na natin yan, no? Pero, naniniwala ako na kahit ganun pa man, lumalaban si Kenneth Kabungkal ng fair and square, di ba? Nakikita naman natin yung kanyang confidence ay nag-uumapaw din, di ba? Kaya lang minsan, or like yung katulad sa preliminary competition, parang medyo nakukulangan ako sa kanya ng konti, no? Parang hinahanap ko yung spirit niya nung lumaban siya ng international pageant last year na nag-first runner-up siya, di ba? Iba yung laban niya doon, di ba? Kaya nga lang, syempre, nanalo si Venezuela ng first runner-up si Philippines, no? Si Kenneth Kabungkal. Yung energy na ganon, yung confidence na ganon, hinahanap ko kay Kenneth Kabungkal. I don't know, para siyang nag-hold back. Siguro dahil sa mga, alam mo yung mga nangyari or yung mga pambabash sa kanya, siguro parang nabawasan din yung kanyang confidence, no? Pero, etong si Kenneth Kabungkal, hindi ako magsisinungaling sa inyong mga boys, no? Kasi, ang isang kandidato natin or kandidata, una pa lang tapak nito sa host country, makikita mo na nagsishine, di ba? Well, unfortunately, hindi yan yung nakita ko kay Kenneth Kabungkal, no? Hindi ako magsisinungaling sa inyo, mga buweks.
So, hindi ako nahihinaan sa kanya. I think he's okay. Kaya nga lang, kung titignan niyo yung mga ibang kandidato sa Mr. Supranational, talagang nalalamon siya, si Kenneth Kabungkal, no? Um, Sana lang dito sa coronation night, sa Sunday na madaling araw, no? So, 2 AM yan ng Sunday. Philippine time, no? 2 AM. So, dito 4 AM yan. So, sana lang medyo mag-iba yung kanyang energy dito sa kasi parang yung alam mo yung mga style niya parang nakita ko na dun sa ginawa niya dati sa international pageant, eh. Kulang lang ng konting energy, 'no, at saka ng konting aura-aura pa, ganyan-ganyan. At saka napapansin ko medyo hukob-hukob siyang gano'n, 'no, hindi parang straight body na alam mo yung parang lalaking-lalaki, 'di ba? So, parang sana 'wag na makaapekto sa kanya yung mga issue-issue na binabato sa kanya ng mga Indudilulo, 'di ba? Yung mga sinasabing Miss, Mister Malate, mga ganyan-ganyan, 'no? Sana yung issue na yun hindi nangyari, 'di ba, kay Kenneth Kabungkal para mas hindi nagkakaroon ng effect sa kanya, 'no, yung mga binubuga ng ano, ng mga Indu sa social media kasi panigurado yan nakakaapekto yan sa kanya. At nakikita ko na siguro nararamdaman niya na rin na baka mamaya, eh, makaapekto nga kasi nga yung may-ari ng franchise ng Miss Cosmo is yung may-ari ng Mister and Miss Supranational. Sana 'wag naman nilang personalin, 'di ba? Sana mag-ano naman, mag-fair and square naman ang Mister Supranational, 'di ba? Kasi nakikita ko naman si Kenneth Kabungkal, in fairness naman, 'no, talagang lumalaban talaga siya dito sa Mister Supranational. Kaya nga lang, yung sinasabi ng mga ating mga bahay kahit nga yung mga kababayan nating mga Pinoy, 'no, yung mga pinapakitang OOTD ni Kenneth Kabungkal ay hindi pasabog, 'di ba? Kumbaga medyo may kawirduhan daw sinasabi nila, 'no. Well, ako naman, sana binibigyan natin ng respeto yung mga designers na mga nag-effort, 'no, para dito sa mga sinusuot ng ating mga kandidata. Instead of i-bash sila ng i-bash, ganyan-ganyan, 'no. Kumbaga nakakadagdag pa sila sa mga nambabash sa atin sa ibang bansa, 'di ba? Sana kung walang masabi na hindi maganda yung ating mga kababayang Pinoy din, 'wag na lang ibato sa social media, 'di ba? Kasi nagbibigay pa tayo ng ano, eh, ng kumbaga nagga-gaslighting pa tayo doon sa mga nambabash sa kandidata natin, 'di ba, at saka sa kandidato natin. Anyway, nakikita ko dito kay Kenneth Kabungkal, to be honest, hindi ako nalalakasan sa kanya. Pero siyempre may tiwala pa rin ako sa laban ni Kenneth Kabungkal. Pero ayun nga 'no, ayoko namang magsinungaling sa inyo na, "Oh, ganyan-ganyan, ang lakas ng kandidato natin, ganito ganyan, mananalo 'yan o ganito yung laban," ganyan-ganyan. Ayoko naman ng gano'n, 'di ba? Alam niyo naman ako 'pag ano, 'pag ganyan, sinasabi ko sa inyo kaagad ng prangkahan kung malakas ang laban o hindi. Well, for me, I think sakto-sakto lang. Kung makaka-penetrate siya sa pinakataas, sa top 5, well, ayan 'no, ang swerte natin mga bweks 'no, at saka ang gwapo-gwapo ni Kenneth Kabungkal. Kaya nga lang hindi ko nakikita yung todo-todong sparks 'no, parang hindi ko nakikita yung parang pangmalakasan, parang siya nagho-hold back, parang gano'n. But anyway, dito naman tayo sa ating kandidatang si Tara Valencia. Of course, ito talaga marami akong masasabi kasi nasubaybayan ko si Tara Valencia, okay? Kudos sa kanyang Kalabaw national costume na talaga namang napakaganda, talaga namang bulag. Hindi ko napanood yung national costume competition pero kitang-kita ko itong si Tara Valencia at saka yung designer niya dito sa Kalabaw costume ay talaga namang masasabi kong isang masterpiece. Napaka-legendary ng Kalabaw, 'di ba? Siyempre, ano natin 'yan, national animal natin 'yan, 'di ba? Talagang kudos. At saka natutuwa ako kasi for the very first time, merong naglakas ng loob na mag-costume ng Kalabaw sa international pageant, 'di ba? At 'yan po ay si Tara Valencia, 'di ba? Ang galing ng team niya. And of course, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, ang dami nagrereklamo na sabi daw yung OOTD niya, kesyo ganito, ganyan-ganyan, hindi gano'n kaganda. Pero ang sinasabi ko sa inyo, para yung sa Atisa Manalo, hindi masyadong gumastos siya, no, si Tara o kaya yung team niya ng maraming pera sa kanyang OOTD. So panigurado 'yan, like Atisa Manalo, sa evening gown at sa national costume 'yan ibinuhos. So nakita naman natin yung kanyang evening gown nung preliminary, tapos yung kanyang national costume and of course, aabangan pa natin yung kanyang final evening gown. O 'di ba? Kung pasabog yung kanyang, evening gown nung preliminary, panigurado 'yan. Triple-triple pa 'no. In fairness naman dito kay Tara Valencia,
first day pa lang 'no, or let's say yung ano pa lang, yung, um, send off pa lang, nakita naman natin talaga na si Tara Valencia ay talagang iba na yung aura, 'di ba? Ang sabi nga nila medyo tumaba daw or medyo lumaki daw, pero hindi naman pala, 'di ba? So kitang-kita natin, na-assume si Tara Valencia, ang ganda-ganda ng proportion niya, nakakaloka, ang ganda ng katawan. Tapos pagdating niya dito sa bansang Poland ay kitang-kita naman natin talaga na talaga namang nag-glow ang beauty ni Tara Valencia at ang ganda-ganda niya mag-makeup 'no. Alam niya kung ano yung gusto niya, alam niya kung saan magiging striking yung aurahan niya, magiging commanding. May pagka-bagets si Tara Valencia yung dating niya, pero she's so unique, 'di ba? Kasi siya lang yung nakikita natin diyan na bagets-bagets, 'di ba? Kumbaga para siyang baby diyaan. Pero ang tinatanong ng mga ibig sabihin para siyang baby 'no, sa supranational. Pero tinatanong ng mga kababayan natin, sapat na ba si Tara Valencia sa kanyang edad 'no, na may pagka-bagets, may pagka-baby para makoronahan ng supranational sa pangalawang pagkakataon para sa Pilipinas? Para sa akin, why not? 'Di ba? Kasi mapabagets man 'yan, mapabata man 'yan, or medyo medyo mataas yung edad, I think it doesn't matter as long as gusto ka ng mga judges, especially gusto ka ng organization. Yun ang pinakamahalaga do'n. Regardless kung talagang may pagka-bagets or whatsoever, or may pagka-machonders, no? May pagka-thunderbirds ang edad mo, okay lang yon, di ba? As long as talagang nagpakita ka ng magandang laban, maganda ka, di ba? Or let's say maganda yung behavior mo at nakikita ng organization na talaga namang karapat dapat ka. Wag na nating sabihin na mapapakinabangan, no? Mapapakinabangan, well, ano na yun sa mga beauty pageants, sa mga international beauty pageants, no? Given na yan. Pero sabihin natin na in a other way, no? Na parang gusto ka kasi may nakita sa yung kakaiba, no? Bukod dun sa salitang mapapakinabangan. Nakikita nila na maganda yung behavior mo, you're beautiful inside and out, 'di ba? At saka nag-e-effort ka, at saka pinapakita mo yung magandang laban dito sa international pageant na ito, prestigious stage ng supranational, no? Well, marami namang nagtatanong. Well, for me, bottom line, si Tara Valencia nakikita ko talagang pangmalakasan yung laban niya at talagang hindi imposibleng maiuwi nito yung pangalawang korona para sa Pilipinas. Pero ang tanong ng mga kababayan natin, mga buweks, ano nga daw ba ang mga posibleng dahilan para mapaimbornal si Kenneth Kabungkal at saka si Tara Valencia dito sa Mr. and Miss Supranational? Tatlong bagay lang, tatlong dahilan lang ang nakikita ko, mga buweks, no? Pareho silang dalawa. Well, unang-una, kung hindi sila bet ng organization, kung hindi sila bet ng mga judges, 'di ba? So kung hindi sila bet, hindi mo 'yan mapiplease eh. Hindi mo 'yan talaga mapipilit kung hindi talaga sila bet. Kahit na tumambling ka diyan sabay split, hinding-hindi mangyayari 'yon, 'di ba? Pangalawa, okay, let's say naka-penetrate sila sa pinakarurok ng tagumpay. Let's say nakapasok sila ng top 5, no? Or let's say kung may top 3 man diyan, kung inibang nila yung flow ng competition sa question and answer portion, 'di ba? Yung final Q&A nila. So ngayon, alam naman natin si Kenneth Kabungkal at saka si Tara Valencia, no? Magpakatotoo na tayo. Gwapo't maganda itong mga ito. Talaga naman hindi natin itatapon yung kanilang mga itsura, no? Pero kung titignan mo, kung natatandaan nyo yung communication skills ni Tara Valencia at saka ni Kenneth Kabungkal, di ba? Si Kenneth Kabungkal, nung last year pa man, nung lumaban siya ng international pageant, alam natin yung level ng kanyang communication skills. Si Tara Valencia din, alam din natin yung level ng kanyang communication skills. Kahit nga sa Miss Universe Philippines nung last year, sa kanilang final Q&A sa top 5, di ba? Hindi rin palong-palo yung kanyang bugahan, di ba? So ayun lang, sa tingin ko, mga buweks, no, kapag itong dalawang ito ay talaga namang nilamon ng kaba at talagang na mental block, no? Etong dalawang ito ay talagang malabong masungkit ang corona, di ba? Kasi naniniwala ako sa supranational, medyo ano yan eh, parang
ano yan eh, parang, anong tawag dito, depende sa mood nila. Minsan gusto nila yung maganda yung bugahan, minsan gusto nila yung maganda lang, ganyan-ganyan. So, depende, no? So, ito naman si Tara Valencia, in fairness naman kay Tara Valencia, bukod sa maganda siya, of course, nakakasagot din naman itong si Tara Valencia, no? Kaya nga lang, minsan, parang napapangunahan siya din ng kaba, 'di ba? Kasi sa mga ambush interviews during Miss Universe Philippines 2024, minsan maganda yung bugahan niya, pero minsan talaga makikita mo yung weak nung level ng communication skills niya. But I believe Tara Valencia maganda yung nagiging laban niya dito sa Miss Supranational at sana lang no, sana lang mapunta sa kanila, sa kanilang dalawa yung talagang yung masasabi mong kahit na pinakamahirap pang tanong 'no, sa final Q&A. Pero yung masasabi mo na kasi 'pag tinanong ka 'di ba, 'pag alam mo yung talaga yung sagot, 'pag talagang nasa kondisyon yung utak mo, masasagot at masasagot mo yung tanong, eh. Hindi man yung plakadong-plakado pero witty, 'di ba? Witty yung bugahan, mas maganda yung gano'n. So sana lang talaga etong dalawang ito mag-concentrate sila sa kanilang laban dito sa supranational kasi nga finals na, 'di ba? At saka sana maging ano, maging relax lang yung mind nila, no? Para 'pag tumungtong sila dun sa final stage, no? Or sa final level or nag-penetrate sila sa pinakahuling cut, makapagbuga sila ng isang pinaka-remarkable na sagot sa Q&A, 'di ba? Kasi isa 'yan sa mga nakikita kong puwedeng maging dahilan sa kanilang ikakapaimburnal, no? Yung kanilang communication skills, ayan, no? So, sana mabigyan sila ng maganda-gandang sagot para masagot din nila ng maganda, 'di ba? So, hindi naman kailangan ng talagang ano, eh, bumubula yung bunganga na talagang kailangan mala Iliana Marie Aduana, Catriona Gray, hindi naman kailangan gano'n. Basta masagot yung tanong, 'di ba? Masagot ng malinaw at klaro or pareho lang 'yon, 'di ba? Klaro at malinaw yung kasagutan, 'di ba? Doon sa kanilang final Q&A pag na-penetrate sila, 'di ba? And of course, ang pinakamalala mga buweks, no? Ayan. Siyempre, kung halimbawa nga nasagot nila na maganda yung tanong, 'di ba? Well, nasa organization pa rin ang huling halakhak, 'di ba? Kung nakikita naman natin talagang deserving ang ating mga kandidata sa supranational, no? At saka sa Mr. and Miss Supranational. Pero lulutuin, memekos-mekos kasi nga may mga lobby-lobby diyan sa ano, 'di ba? International pageants alam nyo na mga Brex, yan ang mga posibleng dahilan para mapaimbornal ang ating mga kandidato or ating kandidato at kandidata dito sa Mr. and Miss Supranational. Let's continue supporting our Queen and King dito sa laban nila sa Poland para makapagbigay ng karangalan sa ating bansang Pilipinas, di ba? Manalo matalo, sa totoo lang no, talaga namang pagtapak pa lang nila dyan sa bansang Poland ay talaga nakapagbigay na sila ng pride at honor sa ating bansang Pilipinas, di ba? Anyway mga Brex, anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabing ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now mga Blacks, and I love you all. Bye! See ya!